'Diba? Pero nararamdaman nila na hindi sila enough. 'Diba? You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash others people's idea. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. You have to answer for men's bad behavior, which is insane. But if you point that out, you're accused of complaining. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women, because you're supposed to be part of the sisterhood. But always stand out and always be grateful, but never forget that the system is rigged. So find a way to acknowledge that, but also always be grateful. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. Diba? Sobrang contradicting. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. So ganun ho ka contradicting ang expectations para ho sa mga kababaihan kahit na 2026 na. Diba? Kapag pinagsama-sama natin itong mga expectations na to, makikita natin kung bakit maraming kababaihan yung nakakaramdam ng pressure. Ano yung mga pressure na to? Maging successful, maging caring pa rin, at the same time confident at composed, at supportive ka pa rin. Diba? Halos kailangan parang sa lahat ng aspeto perfecto ka. Pero yung question is, meron bang kayang maging perfecto sa lahat ng bagay? Di ba? Alam naman natin yon, wala. Di ba? Kahit mapababae man o lalaki, may mga pagkakataon na napapagod tayo, di ba? Nagkakamali. Diba? Hindi naman kasi tayo makina. Napapagod yung ating physical at mental health. Nangangailangan din tayo ng tulong. Kaya dapat ho nating tandaan na ang pagiging strong ay hindi ho nangangahulugan na kailangan mong dalhin ang lahat ng mag-isa, 'di ba? Ang tunay kasing nalakas, nakikita rin naman natin yung pagiging strong. Hindi lang ho ito sa mga babae, kundi sa lahat ho ito, na nakikitaan natin ang kalakasan ng isang tao kapag yung isang tao na yon kaya niya ring humingi ng tulong, 'di ba? Kaya niyang tumanggap ng pagkakamali at kaya na ring bigyan ng pahinga yung kanyang sarili. Kasi again, tao ho tayo, likas ho sa atin na magkamali. Pero ang pinakamahalaga ho dito kapag nagkaroon tayo ng mistake, kaya ho nating tanggapin, kaya ho nating i-own ito, at kaya nating matuto mula rito. Diba? Hindi naman ho masamang magkaroon ng Hindi ho masama magbago ng opinion pagdating ho sa isang bagay kapag oras na nalapagan na tayo ng facts, 'di ba? Ng mga paliwanag, ng logic, okay lang ho magbago ng opinion. Diyan ho natin nakikita yung tunay na lakas sa isang tao. 'Di ba? Yung topic ho na to, hindi naman yan para paglabanan, pagtunggaliin kung sino bang mas malakas, sinong mas magaling sa pagitan ho ng kababaihan at kalalakihan. Hindi naman yan tungkol sa kung sinong better. Hindi siya competition kasi ang layunin ho ng gender equality ay balance, di ba? Kapag ho yung mga responsibilidad na ibabahagi ho ng patas, whether sa trabaho or sa bahay, mas nagiging maayos ho yung sistema para sa lahat. At kapag sinabi ho nating equality, minsan kasi ewan ko ba bakit para sa iba, sabi kung gusto daw ng gender equality, di pwede daw bang suntukin yung isang babae. Bakit ho violence ang unang pumapasok sa inyong kaisipan pagdating sa usapin ng gender equality? Hindi ho yan equality, yan ho ay assault, which is kahit ho gawin ninyo sa kapwa ninyo, kung ikaw ho ay lalaki at gawin mo yan sa kapwa mo lalaki, masama rin ho yan kasi yan ho ay
pagiging bayolente. Wala hong kinalaman yan sa gender equality. Ngayon, kapag may suporta ho ang kababaihan, nabibigyan sila ng sapat na opportunity, 'di ba, na matupad at marating ang kanilang mga pangarap, mas nagiging malaya sila na abutin ang mga ito, 'di ba? Nagiging mas madali ang kanilang buhay. Hindi yung binibigyan natin sila ng napaka-imposible na mga expectation. 'Di ba? Kapag mas pantay ho yung oportunidad na ibibigay sa kanila, yung mga karapatan na kailangan ho nila, mas nagiging mas malakas yung ating lipunan. 7:20 na ho ng gabi at sa pagtatapos ng ating mini discussion, kailangan ho nating sagutin yung tanong, ano nga ba yung ibig sabihin ng pagiging strong woman? Diba? Hindi naman siya, of course, alam naman natin yun, walang taong perpekto. Hindi siya tungkol doon, diba? Hindi rin siya tungkol sa pagdadala ng lahat ng problema ng mag-isa. Ito ay ang tunay na lakas. Ito yung nasa kakayahan na maging totoo sa kanilang mga sarili, humingi ng tulong kapag kinakailangan, at of course, yung patuloy na paglaban para sa ating mga pangarap. So, ngayong Women's Month, mahalagang maipagdiwang ho natin yung lakas ng kababaihan. Mahalaga rin na tandaan na ang lakas ay hindi nangangahulugan na hindi ho tayo napapagod, walang kapaguran. Hindi ho yun ganon. Diba? Ang tunay na lakas ay yung kaya niyang ipahinga. Alam niya sa sarili niya kung kailan siya titigil, kailan muna magpapahinga, at kailan ulit muling babangon para ipagpatuloy yung kanyang laban. Diba? Ang tunay na pag-unlad ng ating lipunan ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay ng iilan. Nasusukat ho yan sa kung paano natin sinusuportahan yung isa't isa, babae man yan o lalaki, upang maabot yung kanilang buong potensyal. Nasusukat ho yan sa kung paano natin nabibigyan ng sapat na oportunidad ang bawat isa para lahat tayo umaangat. Hindi natin hinihila pababa yung ating kapwa. Nabibigyan tayo ng platform para mai-ere yung ating mga hinaing nang hindi tayo nakakatanggap ng judgment, 'di ba? Kailangan nauuna kasi yung pag-iintindi. Hindi pwedeng nauuna yung judgment, kasi kung nauuna yung judgment, hindi ho tayo aasenso. At of course, dahil 2026 na, kailangan mas maging progresibo ho yung ating pag-iisip, yung ating pananaw pagdating sa mga bagay-bagay. Oras na para tignan natin ang ating kapwa ng pantay, 'di ba? At kailangan din nandun yung understanding doon sa sitwasyon ng bawat isa, na kesyo yung isang taong ito, mapababae man yan o lalaki, kunwari salungat yung kanyang opinion sa opinion na meron tayo. Intindihin muna natin saan sila nanggagaling, ano yung mga rason kung bakit dumating sila sa punto na yun yung pananaw nila sa ganitong bagay. Tignan din natin kung ano yung mga salik kung bakit hanggang doon lang, o ano yung mga bagay na nag-trigger sa kanya para magkaroon siya ng ganong opinion. At the same time, tignan natin ano yung meron ba siyang access sa impormasyon. Usually kasi sinasabi natin, kapag nagkamali yung isang tao, by default, dahil siya ay mangmang, diba? Pero kung in reality, tingnan natin, baka kasi wala siyang access sa impormasyon, sa tamang impormasyon, at ang laman lamang ng kanyang, let's say yung kanyang social media ay proliferation ng maling impormasyon, ng pekeng balita, diba? Kaya tayo, ayun, para umangat, diba, para umasenso yung ating lipunan, kailangan natin ng pagkakaisa.
'Diba? Bigyan natin ng benefit of the doubt yung mga nakakasalamuhan natin. Para sa ganun, 'di ba? Maging maging open tayo, wag tayo maging purist masyado. Bigyan natin ng pagkakataon, ng chance yung tao na magbago, 'di ba? At usually kasi nagugat din 'yan dahil sa kahirapan, 'di ba? Kapag mahirap ka kasi, wala kang access sa maayos sa edukasyon. Alam naman natin ng status ng education system sa ating bansa, hindi ho maganda talaga. Hindi natin masabing hindi siya ganon kaganda. Hindi talaga maganda. 'Di ba? Kung makikita nyo recently lang sa social media, yung isang TV show kung saan tinanong yung isang babae kung alam niya ba yung may pinakitang larawan, pinakita yung picture ng Malacanang Palace, siya mismo hindi niya alam kung ano yon, 'di ba? Bakit, ano yung reason bakit kaya hindi niya alam na yung ganong bagay? Siguro dahil hindi na ituro ng maayos sa kanilang school. Bakit kaya hindi na ituro ng maayos? May something ba sa ating mga kaguruan? May something ba sa ating curriculum? Mga ganong bagay. Kaya mga ganyan kailangan natin i-consider. Anyway, balik ho tayo dun sa ating pinag-uusapan about sa pagiging strong woman, pagiging independent ng ating mga kababaihan. Ganon din ho natin sana tignan yung kanilang mga tawag doon, yung dalahin, 'di ba, sa buhay. Maging makatotohanan, maging realistic sana yung expectations natin para maalis yung mga unnecessary pressure. At it's about time na iangat din natin yung pagtingin natin sa mga kababaihan. Kasi katulad nung nakaraang episode natin, lumabas sa isang survey na kahit 2026 na very traditional pa rin ang tingin natin sa role ng mga babae sa ating lipunan. 2026 na ho. It's time na tignan natin sila bilang equal, na hindi lang ho sila para sa bahay, na ang role lang nila mag-alaga ng kanilang pamilya, maging nanay. Yan ho ay role din yan ng mga lalaki bilang tatay. Hindi lang ho sila para mag-alaga ng kanilang mga anak, habang yung lalaki siya lang yung in charge sa pagtatrabaho. Kasi yun yung danger nun nagiging doble yung expectation pagdating sa mga babae. Kasi kahit sila ay mga working professionals na, pagdating ho sa bahay, nandun pa rin yung gender role na sila yung babae, sila dapat yung kikilos. No, kailangan pareho ho, diba? Kahit sa mga kabataan, sa mga anak ho ninyo, it's about time na maituro na yung pagiging marunong sa pagluluto, pagiging marunong sa kusina, sa paglalaba, paglilinis. Yan ho ay household chores. Hindi ho yan nakadepende sa kung anong inyong sexual identity, sexual ano bang tawag dito? Sa gender roles. Wala ho yung kinalaman sa inyong kasarian. Yan ho ay life skill na kailangan ninyong matutunan at madala hanggang sa inyong pagtanda upang maging responsableng adults tayo, 'di ba? Hindi tayo palamunin, hindi tayo boss pagdating sa bahay. May mga kanya-kanya tayong papel. Anyway, yan ho ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabi, ngayong second Saturday of Women's Month. Magandang gabi muna sa ating mga viewers at listeners sa ating Facebook Live. Kina Taiga Gagamin, ayan, good evening. Kay Eduardo Narvaez, kay Lay Pojeda, kay nanonood din sa all the way from Cabuyao, Laguna, ng aking nanay. Hello kay Mama Mafi. Ayan, pa-shoutout daw, Sir Kyle, si Kuyang Francis Alviar. Ayan, good evening kay Francis Alviar. Of course, present pa rin sa ating YouTube Live. Walang kupa si Teresita Atienza. Gayon din kay Jasper Haen at kay Antonio Carrasco. Ayan, good evening. At maraming salamat ho sa inyong pakikinig sa ating programang Hanap Buhay Diaries. Ako pa rin ang inyong nakasama po ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulya sa DZRH. Una ho sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Susunod na po ang programang Lunas. Makakasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Ang galing-galing mo